hili silang mulindo mo dili nila iko na Okay? Palihog ukab sa inyong balang kasulatan. Diha sa suwat ni Apostol Pablo sa Colosas 3:1. Ato ni isgot ato. Colosas 3:1. Colosas 3:1. So pakita ko diri sa kuan. Bisaya. Colosas 3:1. Okay? Ngayon diri sa Colosas 3:1. Nan kun kamo nabanhaw na uban ni Kristo pangitaa kadtong mga butang nga atua sa langit, diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Kini mo sa English. If then you were raised or you were risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Kampo ta? Amahan dalingit nun, salamat sa iyong paghatag ka na mo nining talagsaon nga kay ganon sa mong kinabuhi. Usa ka ni katalagsaon tungod kay dili man kami ang naghimo nining kahinon. Busa Lord nining kay gayon ang gihatag amo kang daigon, amo kang simbahon pinagi sa mong pulong. Giyahe kami sa imong balang Espiritu Santo. Kaming tanan din Ginoo aron ang imong pulong masabtan namo sa yano ug amo kini kanabuhi nga pulos kalipay kadasig sa mong pagpadayon pag-alagad diha kanimo bisan pa man dunay mga pagsuway nga mabot sa kinabuhi. Pasaylo usab kami Ginoo sa mong mga kapakyasan nga among himo sa imong tubangan sa pulong man sa mga sa mga dalaygon ka sa mga tapusan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Usbo na pagbasa. If then you were risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Ingon kini sa Bisaya, nan kon kamo nabanhaw uban ni Kristo, pangitaa kadtong mga butang nga atuas sa itaas o atuas sa langit, diin si Kristo nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios. O ako mong dalhon karon maigsoon sa usa ka dugukan sa mensahe, usa kini ka pangutana no nga makakuha ta og lahom nga pagpamalandong. Ingon niya, are you the one who has been risen with Christ? Okay? Muli ang atong title or atong dugukan sa mensahe nga diin ato nang tagod-tagod karon unsay puting no niini. Are you sa pangutana? Are you the one? Are you the one who has been risen with Christ? Okay, muna itong dugukan sa atong mensahe karon. Usbo na ho. Are you the one who has been risen with Christ? Usa ka ba? Muna pangutana ha. Usa ka ba sa gibanhaw ni Kristo? Usa ka ba nga gibanhaw sa Dios uban ni Kristo? Or usa ka ba nga gibanhaw diha kang Kristo? Muna'y pangutana. O ato ning tubagon karon unsay bot pasabot niini og atong susihon karon og kabahin ba ta sa gibanhaw ni Kristo? Munang mamalandong ta og kabahin ba ta sa gibanhaw kay kung dili ta kabahin sa gibanhaw ni Kristo, perti kaluoy ta. Wa tay paglaom sa atong kinabuhi. Okay? Atong mensahe karon usa ka pangutana.
Are you the one who has been risen with Christ? Kung nag-ingon sa Balang Kaswatan, so di pa dugay na ito gabasa. If then you were risen with Christ or risen with Christ, seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God. Doon na ray 5 kabutang maigsuon na atong hisgutan karon. Okay. Balik ko na ho. Are you the one who has been risen with Christ? Okay. Muna, ang masabta nato ni naputay usa ka pangutana dire. Unang pangutana. What does it mean to be risen with Christ? Okay. What does it mean? Ato jud tanaw ni. What does it mean to be risen with Christ? Saya pa, kung sa may ibot, ipasabot, kining giingon nga, nabanhaw na uban kang Kristo. Sa ito pa atong i-define ang kining nabanhaw na uban kang Kristo, ugod sa ibot, ipasabot niya ni. Atong hinumduman, nga ang letter ni Paul, si Paul na nagsulat, kabahin ni sa prison epistle ni Paul. Prison epistle kay, isulat ni Pablo dito sa prisuhan. Okay. Kini nga suwat ni Paul, ato hinumduman, nagisuwat ni Paul sa taga-Kolosas. Siyempre, yan gipadala sa taga-Kolosas, niabot sa Kolosas, o ang gipadalahan ining sulata, mga buhi. Pero mga pangutan na ta, iinguman dirihi, nan, kung kamo, nabanhaw na, uban ng Kristo. Siguro makapangutan na ta, anong nabanhaw man sila pastor? Mga patay ba din yung taga-Kolosas? Dili, mga buhi, gani, di palataan sa letter. Kato pa, dunay buti nun nga, pag ingon ni Pablo, nan kung kamo, gibanhaw na uban Kristo. Sa ito pa, dunay pagkabanhaw, nga nahitabo, niining taga-Kolosas. Bato di Pablo. Sa ito pa, what does it mean to be risen with Christ? Kung sa may pasabot, kining yung nabanhaw na uban kang Kristo. Okay, ingon na ho niya, nagisgot kini, dili sa physical nga pagkabanhaw. Kaya wa may nangamatay niining panahon na sa letter ni Pablo. Sa ito pa, mga buhi, ang gihisgutan ni Pablo nga, nan kung nabanhaw ka mo. Sa ito pa, ang gihisgutan ni it is spiritual resurrection. Ang pagkabanhaw diha sa espirituhanong bahin sa kinabuhi. Sa ito pa, kung doon ay pagkabanhaw sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, sa ito pa, niagi di ay o kamatayon ang espiritu sa tao. Kaya wa may banhawon spiritually, kung walay namatay spiritually. Sa ito pa, doon ay kamatayon nga nahitabo sa usa ka tawo, mo nang gibanhaw siya diha kang Kristo. Spiritual ni nga resurrection. Mo nang pangutana, what does it mean to be risen with Christ? It is spiritual resurrection. Ingon din niya sa ahong outline, being money. What does it mean to be risen with Christ? Risen with Christ, being united with Christ in His resurrection, experiencing spiritual resurrection, and living a new life in Him. Muna nga, dunay pagkabanhaw sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, tungod kay in the first place, namatay na ay ang atong espirituhanong kinabuhi tungod sa sala. Muna tinuod ang mga tanang tao gikan ni Adan hangtod nato karon ug bisan pa man sumugmod nga tao samtang di pa mabalik si Kristo, ang tanang tao na ulipon sa sala kay si Adan nagpakasala man. Muna giingon sa Biblia nga ang tanan nakasala. Wa man mo ingon nga si Adan ray nakasala. Ingon ito ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Giingon dito sa Roma 5:12 nga tungod sa usa ka tawo nga nakasala, ang sala mikuyanap og nagdalag kamatayon. Sanglit ang tanan man nakasala. Og ingon ni Pablo nga ang makasala, ang makasasala patay sila sa ilang sala. Mo nag-ingon ni Pablo sa Roma, sa Episo 2:1-3. Sa basahon ng Episo 2:1-3, ngano mang dunay may pangkitab, nganong dunay may nahitabo nga pagkabanhaw sa usa ka tawo sa espirituhanong bahin sa kinabuhi, tungod lagi kay ang tawo patay sa sala. Okay, pagkadautan. Ingon ang Episo 2
1 ngadto sa 3, ngayon ang balaang kasulatan o kaming butahan suga no kay Juan man kumasa ka don. O kamo iyang gibuhi. Awa, gibuhi ka sa Dios. Dili kita mo nagbuhi sa tong kaugalingon kay nga naman. Una-una ha, way patay nga makabuhi siyang kaugalingon. Nakita na mo patay nga gibuhi ang kaugalingon? Wa no. Wa ta kita sa grasya na. Awa ha? O kamo iyang gibuhi. Kinsa kaniadto mga patay. Mga patay kaniadto. Diha sa mga kalapasan o mga sala. Diin niini sa miagi nga panahon kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinabuhi niini. Ito ba pagkinabuhi sa sala? Nga kalibutan, pagkinabuhi niini nga kalibutan. Sumala sa prinsipe, sa gahom, sa kahanginan, ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkamas-masinupakon. Verse 3. Diha sa kang kinsa usab kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon diha sa mga pangibog sa atong unod nga nagatuman sa mga tinguha sa unod o sa hunahuna o sa kinahiyahan mga anak sa kapungod bisan sama sa uban. Klaro nang giingon ni Pablo. Sa to pa, what does it mean to be rising with Christ? Ang giingon, mao kini ang pagkabanhaw nato diha kang Kristo og sa pagkinabuhi, diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kita dahil sa sinugdan, patay kita sa sala. Og miingon ang Biblia nga ang kinabuhi sa usa ka makasala, wala naman siya nagkinabuhi sa sala, kundi nagkinabuhi nga malipayon sa sala. Nagkinabuhi nga dunay tinguha sa sala. Muna ito hinumduman mga igsoon. Mabitang usa kini ka kanabang usa ato pang term usa ka lingid ang sala. Kaya nga naman, ang taong makasasala, wala naman siya nagbuhat og sala. Kundi nagbuhat siya og sala, unya do na pagyoy tinguha. Sa to pa ang tinguha sa makasasala, mo ang pagbuhat og sala. Wa na jud siya lain pang tinguha sa iyang pagkatao. Kay makasasala man siya, ang tanan niyang tinguha sa iyang kinabuhi, mao na yun ang paghimong sala. Giingon ka na sa English, the desires of the flesh. Iyang desire. Mao na yun ang pagbuhat og sala. Kaya nga naman, mo na iyang kalipay. Sa to pa, ang kalipay sa usa ka tawo makasasala, na ang kalipay niya sa pagbuhat og sala, wala naman siya mubuhat sa sala, kundi nagtinguha sa pagbuhat og sala. Muna nga, patay ang tao. Muna nga, espirituhan naman yung pagkapatay. Muna nga, but pasabot tayo, giingon din nga, what does it mean to be risen in Christ? Muna nang gibuhin ta ni Kristo, gibuhat ta sa Diyos na ni Kristo, diha sa itong pagkapatay sa espiritu ng bahin sa kinabuhi. Nagisgot pa ko sa but ipasabot ni ining unsa ning nabanhaw diha ng Kristo. Wa pa na isguti kung sa mga bahagi. Okay. Tanawa ang tanaw ng igsoon ug unsa ning buhat sa tawo makasala nga iyang gikalipay. Ako sa una sa wa pa ko na born again kana magbuhat og sala ako jud ang kalipay na. Di ko maghunahunag dunay Dios. Di ko maghunahunag consequence. Di ko maghunahunag maimpierno ba kung dili. Basta nga ako lang ang buhat og sala, murag normal na ako ba? Buhat og sala pag buhat og sala. Di ba ang anak ko ta sa una? Muna karon, unsa man mga sala ang nagikalipay sa tao? Daghang mga sala. Pero atong tan-awon ang gisulat ni Pablo dinhi kay ato man tan-awon pag ingon nga patay kita sala. Siyempre, pag ingon ni Pablo gibanhaw kita, atong tan-awon unsa man ta kanato patay. Atong tan-awon unsa ang buhat sa tawo makasala based sa pulong ng gisulat ni Pablo. Okay, basta nato sunahan. Kaya atong i-expose. Kaya ang tawo makasala malipayon nga nagtinguha sa pagbuhat og sala. Okay, tanawa mga sala. Balik ta sa Colossus kay ato ning hotdon ning usa ka chapter. Ato ning expose. Okay. Tanawa na to. Tanawa ang mga tawo makasala nga nagtinguha nga malipayon sa pagbuhat og sala. Tanawa na to ang Colossus 3:5 ngadto 9. Tanawa ning sala nga moy gitinguha
Malipayon nga gitinuha sa tao. Kaya ninyo. Okay, ahong basahon. Busa patya Kalimutan. ang mga bahin sa inyong lawas nga naanganha sa yuta. Daotang pakighilawas. Ay mo rin. Pagkadili hinlo. Mapatuyangon nga pangibog. Daotang tinguha sa pakighilawas. O pagka maibugon nga mao ang pagsigbag Dios kining pagkaibugon pagkahakog. Tanawa na gud maigsoon, tanawa ang muning salaa. Napay ato pang sa sunod ato pa usumba sa sala. Pero ato sa ning itagsa-tagsa unsa man ning mga salaa nga angay natong masabtan. Ingon ni busa patya ninyo, patya ang mga bahin sa inyong lawas nga ana ang kanha sa yuta. Yang tawhanon daotang pakighilawas. Giingon kini sa English fornication. Kaya ba mo kung saan yung fornication? Fornication na niya. Colossians 3:5 to no? Therefore, put to death your members which are on the earth. Fornication. Kaya ba mo kung saan yung fornication? Ano nang isulti dito sa fornication? Bunit mo din na. Fornication. Ang fornication, giingon na sa Bisaya, daotang paghihilawas. Okay, ang daotang paghihilawas, mao niya paghihilawas nga gawa sa kaminyoon. Ato inunduman ha, nga ang paghihilawas gawa sa kaminyoon usa kana kadaotan. Ang maghihilawas na nagikatugutan kana ragyong banang asawa kanang gikasal man sa simbahan o gikasal man na sa gobyerno. Mao ra gikatugutan gihilawas. Pero nakihilawas ka gawa sa kaminyoon, nakihilawas ka bisag minyo ka kanang gitawag og kana bang adultery pangabit. Di ba din mo asawa? Muna yung fornication. Panalitan, daga kulitaw. Daga, dyan kulitaw. Wapas lakas lang, nag-sex sila, nagkikilawas. Ang tawag na fornication. Ug minjo po ka, kung nangabit ka lain, nagkikilawas kasi mong kabit, fornication, yapon ang sala ni anak. Ang tawag nila. Munang niingon, mao ni ang sala nga gitinguha, nga malipayong gitinguha sa tao. Katong wa pa siya kailangan ng Kristo. Muna mga salaa, ug nagkuyan na dinis kalibutan. Bisan pa man sa atong mga kasibahanan, na ay nagbuhat sa ingon. Ingon ang Ginoo, kanang mga nagbuhat sa ingon, wala gyud dapit sa akong gingharian. Di gyud magkasaka sa langit. Nag-ingon din sa unahan, pagkadili hinlo. Giingon man gud din sa English nga uncleanness, mahugaw, mga taong nagkinabuhi lagi sa sala. Passion, evil desires, mga tinguha nga dautan. Giingon din niya covetousness, ang pagkahakog. Kini pagkahakog mo igso no? Pagsimba naman ng Diyos, kaya nga naman ang imong butang mao na imong gikalipay di ka mga tagso wala na kay mo na silbi Dios ni mo na nagdominar sa imong kinabuhi. Giingon din niya sa unahan sa 5 ano pa di ay? Sa to? Uncleanness, passion, evil desires, ingon din sa size. Kay tungod og alang niining mga butang tanawa ha? Kay tungod og alang niining mga butang ang kapungot sa Dios nag-abot nga na sa mga anak nga masinupakon. Kay ang kapungot sa Dios naa sa mga tao nga nagkinabuhi niini. Last fornication, makikilawas gawa sa kaminyoon. Mo nang giingon dito nga daga magkakulitaw maghilawas silang duha fornication na or kuan man ka minyo man ka nya do na kay kalaguyo nga lain kagilawas ka fornication ang tawag. Niingon ang Biblia, niingon ang Dios, ang kaligud-gud sa Dios naa niining mga tawhana nga nagbuhat niini. Kaligud-gud sa Dios. Sa to pa way kalipay ang Dios sa mga taong nagbuhat sa inyo. Pero daghang moingon, okay naman na kay nagigugmay man ni. No, dili na gugma. Dili na gugma. Muna gitawag sa usa ka pastor nga sana perversion pa tawag kana, perversion. Usa ka kanang dautan nga usa ka kanang buhat sa usa ka way panghuna-huna mahitungod sa Dios.
Kaya ba mo kinsa nagbuhat ang mga fornication? Muna yung mga tao nga sigsangpit, Ginoo, Ginoo, pero ang ilang kinabuhi, wa mo haom sa kabuton sa Dios. Muna niingon ang Dios, dito ang tanan nagtawag ka na ko makasugod. Muna ibot pasabot sa gibanhaw ta ni Kristo. Mabitaw niingon diri sa unahan. Nagisgot ako ba nga nganong nga mo to'y pagkabanhaw kay patay data sa espirituhanon. Ug ang taong patay sa espirituhanon nagakalipay sa sala, nagtinguha sa pagbuhat og sala nga malipayon. Ug katong gisaysay sa tong masalaa. Dapat joy sala dinhi sa unahan. 7. Dinhi kamo usab nagkinabuhi kanadto or bilakaw kaniadto sa diha nga kamo nagkinabuhi diha kanila. Naingos Pablo sa una, ingana pud mo, ingana pud ta. No, apan karon nanamutan Kristo, hukasa usab ninyo ang kining tanan kasuko. Okay, kining kasuko. Ang pangutan na pastor, pwede ba masuko ang Kristohanon? Pwede. Pwede ta masuko. Pero niingon ang Biblia, kasuko ayaw pagpakasala. Suko ka kanang nasuko kay pananglitan karon. Ang imong kaubas man imalay nagbuhat og daotan, natural masuko ka. Pero ayaw pala biig kasuko nga mahimo na hinung kang daotan kung sa imong pagpakasuko. Natural ta masuko, labi na nagbuhat tong mga mahal sa kinabuhi sa sala. Masuko, kinahanglan jud ang kasukan. Si Kristo gali nasuko. Kinahanglan ato pagkasuko di magpakasala. Pero kini nga kasuko, kini ko ani, sigara ni kini mga tinawhanong kasuko kanang wa nay pagpugong sa kagalingon. Kay ingon hukasa kini ninyo. Kasuko, kapungot. Nga dili Diyos nung kapungot. Tinawhanon. Tinguha sa pagpasakit sa uban. Lain rin. Kuan magunay ka na kanang King James. Gari ko sa kuan. Gari ko sa kanang naay. Murag nindot nga pagkahanay Bisaya ba nindot man si King James. Pero maglimbog ko sa isang tunada murag maglisod ko. Maglisod din og basa ba. Sa to? Kolosas 3:20. katong Kolosas tanaw sa nato. Okay, Kolosas 3:5. Ningon din ang basaon na katong kuan. Ingon ang 5. Usapat kaninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anak kaninyo sama sa lawayong pagkikilaos patong gingong ganyan fornication. Kalawayan, kining hugaw ba nga panghunahuna mga laway nga sulti. Kaulag, kining kaulag ang tao may igsoon na joy uwag. Mao na ang uwag kinahanglan na armas kaminyo o nihatag. Ug magisgot sa sex. Daotang kailibgon o kahakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimbag Dios kay tanawa ra God kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagmagbuhat ni ining mga butangawa jud malipay ang Dios sa kanang paghilawas sa daotan fornication. Diyan na po'y kana pong napilay baday ahong iskutan kining homosexuality. Wa jud malipay ang Dios niya na. Matud pa sa uban gugmam na ila pastor. Pwede naman ka manguyab og si kalaki og si kabadjay kay gugmam na ila. No dili na gugma. Daotan nang abukan. Kay ang gugma pa na kanang manguyab kag laki si kalaki kung makipag-sex kag laki-laki, makipag-sex kag badjay-badjay, kung gugma pa na nganong niingon man ang Dios nga ang kaligot-got sa Dios. Wa malagi ang gugma sa Dios ningon man ang kaligot-got sa Dios naa sa mga tawo nga nagbuhat niini. Walang dilibot pasabot kay kana silang ingana kana homosexuality. Kanunay man na wa man sila bawali nga dili mo sampit sa ngalan sa Ginoo. Sige sila sampit sa ngalan sa Ginoo. Bisag asa napita, bisag asa musuloy sampit sa ngalan sa Ginoo. Pero dili nabot pasabot nga nagsampit sila sa ngalan sa Ginoo, nahigugma na ang Dios kanila. Niingon kani ang Dios, gikaligot-gutan ko ang mga tawo nga nagbuhat niini mga butanga. Muna nga sa atong kahimtang karon, kung naa man nagbuhat niini, maghinulsol na ta. Ato na hinulsulan kay di jud na pwede tubangas Ginoo. Bisan kapila pa ka makampo, bisan pa ka kapila ka pa magbasag Bible. Basta kanang imong kinabuhi uha mo haom.
sa imong pag-ila diha sa Dios, wa nay kwenta. Ningon ang Biblia ang kaligot-got sa Dios naa ni ining mga butana. Kahakog wa pud day dapit sa gingharian sa Dios. Ingon din niya, kapan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan ang kasuko, no? Ang pagkasaputon, ang kahugaw sa panghuna-huna, ang pagpasipalag sulti ug sa pagpamalikas. No, pagpasipalag sulti pamalikas. Di kaya jud nato na. Ayaw kamo pamakat sa usa-usa. Kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao. Sa ato pa kining gisgutan kini mao ni ang atong daang pagkatao. Nga maoy atong gikalipay kaniadto sa pagkinabuhi. Nga dunay tinguha kadto. Di laman gibuhat nagtinguha nga malipayon sa pagbuhat ini. Muna niingon din niya sa unahan sa 10, dahil man to no? Sa 10. O gisul-og na ninyo ang bagong pagkatao. Ibag-o gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo. Nagingon din nga kaniadto, verse 7. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailugon sa dihang naghari pa kini kalibot. Muna nahitabo. Muna nahitabo di ay pag-ingon ni Pablo nan sa gibanhaw na kamo diha ang Kristo. Kato pa dunay pagkabanhaw na hitabo. Kay ngano balik ko na ho, patay na kita sa sala. Ug ang taong patay sa sala, ang taong makasala nagtinguha nga sa nagtinguha nga malipayon sa pagbuhat og sala. Iyang kalipay ang sala. Munang tungod sa grasya sa Dios gibanhaw ta diha ang Kristo. Munang ningon si Pablo, kaniadto nagkinabuhi mo niini sa katong wa pa mo banhawa. Mo ni punto sa wa pa mo banhawa. Muna maigsoon, muna ibuting nun, mahitungol sa unsa maning nabanhaw ta diha ni Kristo. But pasabot na sana muna yung kipadayag nga nabanhaw ta diha sa espirituhanong bahin sa kinabuhi. Otot nagsigutan ang sala nga atong ikalipay sa una. Ikaduha, nga pangutana po, usap po ni kapangutana, how are we risen with Christ? Ganihan nagsulti ko, unsay, what does it mean to be risen with Christ? Usa may buto sabot nga nabanhaw ta ni Kristo. Muna tong gisaysay. Ikata sa patay ta sa atong sala, nagkinabuhi ta sa sala nga malipayon, nagtingwa ta ni sa buhat malipayon, gibanhaw ta ni Kristo. Ang kaduhang pangutana, sa unsang paagi nga gibanhaw ta? Unsa may paagi nga gibanhaw ta sa Dios? Muna gingon diri, how are we risen with Christ? How? Usa ka pamaagi, usa ka kanang giingog process. How? Ganiha, what does it mean to be risen with Christ? Ikaduha, how are we risen with Christ? How are we risen with Christ? Muna ipangutana ikaduha. Ato po nito bagon ron. Sa unsang paagi naman ta? Ingon no kapastor nga patay ta sa sala. Diyan ingon kapastor nga gibanhaw ta ni Kristo sa bag-ong kinabuhi. So may bot pasabot pastor. Unsang paagi? Unsang paagi ang nabanhaw ta pastor? Okay, saysay ninyo. How nang gisaysay ninyo kaniadto? Pero ako gihapon mong saysayan karon. Kay usay makalimot man ta. Okay. Ngani ni mga igsoon. How are we risen with Christ? Ngani ang hitabo? Ngani ang hitabo? Ang Diyos doon na siya balaod. O ang balaod sa Diyos usa ka na kabalaan nga diin iyan ang gipahimutang labi na sa mga katawan sa unang panahon sila ni Moises. Doon na siya mga balaod niya kinahanglan nga tumanon sa mga Israelita. But pasabot nga aron ang tao kahimutan sa Dios. Ingani ni Maigsoon. Aron ang tao kahimutan sa Dios, kinahanglan tumanon niya ang balaod. Kay mo man ay gustos Ginoo. Ug ako pa'y Dios ba? Aron malipay ko ninyo, tumanan niyang balaod. Muna, sa ito pa doon na siya standard. Ang standard sa Diyos,
nga ito ikinabuhi ang iyong balaod. Standard. Nga kinahanglan, kini nga standard, muna ito ikinabuhi. Nga wala ay napulong sa Ginoo. Ayang kabuton, ayang balaod. Munang ang tao, panalitan mo ni tao, kinahanglan siya magkinabuhi ni nga standard. Diha jud niya ipahimutang ang iyang pagpanulti, pagpangligo, pangunahuna sa balaod sa Dios o sa pulong sa Dios. Luwis ko tag balaod is balaod. Diha jud niya iyang ipahimutang ang iyang pagkinabuhi matag adlaw sa balaod. Pero kay ang tao makasasalaman, di jud siya kaabot sa standard. Sa kung saan niya kaabot sa standard, panalitan mo kaabot siya, diha nun siya kutob. Diha nun siya kutob. Di jud siya kaabot. Kaya nga naman, ingon ang Biblia, nakasala ang tanan o nawad-an sa himaya. Nakabsan. Kaya ingon mo na sa English, for all have sinned and come short to the glory of God. Come short. Ngadto siya, pero mo come short na siya, di siya kaabot. Kaya nga naman, kining balaod sa Dios, pinti kabalaan ni. Kinahanglan tumanon ni mo ni aron ang Dios mahimuot. Kay di man jud nato matuman. Kay ang tao magbuhat dun sala kay malipay man siya, kay iya mang tinguha ang kalipay sa pagbuhat og sala. Muna ang nahitabo, ang kaligod-god sa Dios nasa tao kay di man siya kabuhat sa buton sa Dios. Ingani ni si Damang Igsoon, di siya kakuan. Muna nga, ang paagi sa pagbuhi sa Diyos, sa tao, ingani ni. Panalitan mo ni Cruz. Sa hawag po ibalik mo dito. Mo dyan ni pinakasentro sa tanang istorya sa Biblia. Cruz ni. O ni tao. Tao makasasala. Makasasala. Mao po diri si Kristo. Usa ka tao nga matarong, kay nagpakatao man siya. Usa ka mataong matarong, usa ka taong walay sala. Mo'y sumas Biblia. Karon, ingon ang Biblia, nga patay ka mo sa sala, apan dako kayo ang gugmag kaluoy sa Dios diha kaninyo. Nga bisan ka mo patay sa sala, tanawang paagi ha, nga bisan ka mo patay sa sala, gibuhi ka mo sa Dios diha ni Kristo. Nganong diha man ni Kristo? Naman nagbuhi untag was Kristo. Nganong diha man ni Kristo? Natural si Kristo, mo'y nagbuhi na to, tungod kay una, Diyos siya. Nagpakatao nga Diyos. Naitabo mo ni. Ang sala, balikod niya po na, ang sala, nato, kaya di man dito kaabot, gatos kinutungod sa sala. Unang tungod sa gugma sa Diyos, ipadala yung bugtong anak. Kung sa'y purpose? Aron? Aron pagluwas. Kung saan man pagluwas, paagi, hinahanglan mo agi siya, kamatayon. Kinala mo agi sa kamatayon. Ngaman mamatay man sila. Okay, mo agi sa kamatayon. Kaya ingon man diha, ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Pero ahong gisulti ka ninyo, nganong bayad naman ni Kristo ang kamatayon, nganong mamatay mo si Kristo, nga si Kristo may sala. Kaya ingon man, ang bayad sa sala mo ang kamatayon. Pero nganong mamatay mo si Kristo, may sala. Kaya ang tao makasala, mo rin bayad sa kamatayon. Pero si Kristo kay taong nagpakatao siya, mo sala. Sa to pa, dili siya angay mas patyon, kaya mo man siya sala. Di siya pwede. Aron siya pwede nga patyon sa sala, patyon, aron siya takos nga patyon, ay nga nihitabo. Ang sala sa mga piniling katawan sa Dios, gikuha ni Kristo. Dili ikaw naghatag ha? Dili ikaw naghatag sa imong sala diha ni Kristo. Gikuha sa Dios, gikuha ni Kristo ang imong sala. Gikuha. Okay. Ang imong sala, gikuha ni Kristo. Gipahimutang sa iyang lawas. Sa to pa, ang sala sa iyang mga piniling katawan, naanatanan sa lawas ni Kristo. Karon kay naa naman ang sala sa lawas ni Kristo, si Kristo tapos ng patyon. Kay ang bayad sa sala, mama na kamatayon. Nga si Kristo may sala, di siya pwede patyon. Mo na nga, aron mahimong tapos nga patyon si Kristo, iyang kwaon ang sala sa iyang mga piling katawan, sa iyang mga karniro. Aron, nagtanaw sa balaod, na sala si Kristo. Tapos na si Kristong patyon. Mauna. O karon,
Namatay na si Kristo, may bayad pa sala, sa to pa iyatang hugasan sa iyang hamili nga dugo mo, sa giingon. Muna paagi. O karon ang nahitabo, ang pagkamatarong mo na po di ang nahitabo, ang pagkamatarong ni Kristo, muna po'y naa sa iyang piniling katawan. Muna'y paagi nga nabanhaw sa ni Kristo. Ang tanan ni mong sala, gidalada sa lawas ni Kristo, nagpakamatay si Kristo, ibayaran siya, lubong yun siya. Pag lubong, bitaw na simpulos ng atong bautismo, ilubong atong daang pagkatao, simpulo po sa kamatayon ni Kristo. Sa ito ba? Napatay ang atong daang pagkatao. Pagkabanhaw ni Kristo, nabanhaw usab kita sa bagong pagkatao. Nga ni mga hitabo ko mga igsoon. Ang kuan ba? Sa mahitungod kay tas halad. Walay halad nga dawaton sa Ginoo basta masakiton ang mananap kanang ang mananap galing nga buta, ang mananap nga bakol, basta naay diferensya sa lawas, di jud na dawatos Ginoo. Kung di ko masadok, ang gihimo sa mga Israelita, kung doon na sila mananap nga daot, ilang ihalad, di man pwede, nasa ni pagi. Mangita sila og mananapod nga kanang himsog, tambok. Ila tong ihalad. Pagtubos sa mga daot nga mananap, panalitan imong hayop daot, dunay sa tawagan na dunay diferensya sa lawas, dunay diferensya sa iyang pagka sida ba? Ihalad ng kanang presko nga mananap tambok, way tatsa. Unsay purpose nga ihalad to? Ihalad to aron paglukat sa mga mananap nga dunay diferensya. Sa dihang malukat na to sila, kadtong mga mananap nga dunay diferensya, pwede na to ihalad. Muna yung hitabo. Si Kristo gihalad. Gihalad ni Kristo yung kaguliho siyang amahan. Unsay katuyuan? Aron pag gihiluan ta sa iyang hamili nga dugo. Nga naman, aron tatakos ihalad. Di man jud tatakos ihalad. Tungod sa itong salat, di tatakos ihalad. Aron ta mahimong takos ihalad, kinahanglan maputli ta daan. Di man pwede nga ang putli, di man pwede dili ka putli ihalad. Munang ang putli jud ihalad. Munang si Kristo mao ang nating kanilo kay siya jud way tatsa nga halad. Ihalad iyang kaugalingon to sa Dios. Ihalad iyang kaugalingon kay nga naman mao day pagtubos ato. Munang nahinluan ta sa miling nga dugo ni Kristo. Sa ato pa sidang nahinluan ta sa dugo ni Kristo, nahimong ta putli. Munang takos na ta ihalad. Kay nga naman nahimo naman tang putli binaagi ni Kristo. Muna nindot manisod. Muna'y paagi. Ang imong sala, ikuha ni Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo, ihatag nimo. Tanawa ang Biblia. Tanawa atong basahon. Aron maklaro na to ni. Ikaduhang Korinto 5:21. Ikaduhang Korinto 5:21. Ikaduhang Korinto 5:21. Okay, ingon ang balang kasulatan. Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato. Kinsa wala nakaila og sala. Aron kita unta mahimo nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Okay, balik ko out man mura maglaing gyud sige. Basa ko no sa Bisaya be. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Okay, tanawa ha. Si Kristo walay sala, apan gipakasala siya sa Dios dili gipakasala nga nakasala siya. Bud pasabot ang atong sala gidala ni Kristo. Si Kristo walay sala, apan napakasala siya. Tapos siya patyon kay atong sala na nidya, kay bayad ang bayad sa mga kamatayon ni Kristo. Giingon na sunahan, giingon bilin sa Aron. Nagingon diha. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. tanawa. Kay sa atong pagkahiusan ni Kristo, mahimong tang matarong. Kay ang tao nga dili mahiusan ni Kristo, dili siya mahimong matarong. Kung ang tao walay Kristo,
Dili siya mahimong matarong sa to pa nagkinabuhi siya sa sala. Umingon ang Ginoo nga gikaligot-gutan niya ang taong dili matarong. Ang mga taong makasasala, ang mga taong makasala, mao kana ang mga taong dili matarong na ang kaligot-gut sa Dios na namataw kana. Aron mawa ang kaligot-gut sa Dios, kinahanglan mahiusap ta diha sa iyang bugtong anak. Kasi si Kristo man ang atong magkamatarong, si Kristo tong kinabuhi. Kay ang sala na to gidala ni Kristo, mo na ingon. Si Kristo bisan walay sala, nagpakasala siya. But dili mo pasabot nga nagpakasala si Kristo, but pasabot nga gikuha niya ang atong sala. Si Kristo walay sala, apan gikuha niya atong sala, pagkauman nagpakamatay siya. O ang pagkamatarong ni Kristo, yang gihatag kanato. Munang sa pagkabanhaw ni Kristo, nahingpit ang kaluwasan. Mao kana ang dihas pagkabanhaw ni Kristo, nahingpit ang kaluwasan. Kaya ningon si Pablo, kay kung si Kristo wala pa nabanhaw, nagpabilin kita sa atong sala. Kung si Kristo wala pa nabanhaw, wa tay paglaom. Kung si Kristo wala pa nabanhaw, sama na tas mga tao nga kutob ra ni ining kalibutan na. Apan kay si Kristo nabanhaw man, mahisama ta kaniya sa iyang pagkabanhaw. Munay paagi. Ang sala nato ikuha ni Kristo, ug ang iyang gibayran dito sa cross, ug ang pagkamataron ni Kristo iyang gihatag kanato. Munay giingon sa Colosas 3:2 na. Tanawa. 2:3, Colosas 3:2, 4. Tanawa unsay nahitabo nato. Sa dihang si Kristo lang ato pagkamatarong. Colosas 3:2 na. Sige, basaha. Sa 3:3. Yeah. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo o inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya o moambit sa iyang himaya. Sugdak nos 2. Pinamdo una-una ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo uban ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Okay, namatay na kamo. Tanawa ha? Kay namatay ta sa tungdaang pagkatao. O katong kinabuhi asa, natago diha kang Kristo. Tanawa ra gud na. Ang atong kinabuhi na ni Kristo. Natago ni Kristo. Therefore, si Kristo ang atong kinabuhi. Si Kristo ang matuod natong kinabuhi. Muna mga igsoon mo to'y paagi. Muna gingon na din niya, how are we risen with Christ? Mo to'y paagi. Muna giingon diha sa verse 3, nato gibasa nimo ganiha, Mel? 3. Oh? Kay namatay. Oh. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Tanawa. Kay namatay na mo. Namatay na atong daang pagkatao sa atong espiritual. Ug natago na dahil Kristo nga naman, ibayran na ta ni Kristo. Si Kristo lang atong pagkamatarong, ug si Kristo lang atong kinabuhi. Okay. Muna to sa ikadawang Korinto 5:21. Okay. Unang Pedro 2:24-25. Unang Pedro. Atong basaho ng unang Pedro. Unang Pedro. Unang Pedro 1:24. Unang Pedro 2. Unang Pedro 2:24-25. Base 2 Pedro. Lagi na. Unang Pedro 2:24-25. Sige. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanang-tang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayaw kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karniro nga nangasaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay o tig-atiman sa inyong mga kalag. O tanawa? Klaro na? Usa ka pangutana ganiha, how are we risen with Christ? Mutoy paagi. Nga gibayran ni Kristo tong sala, namatay siya sa tong sala. Nabanhaw si Kristo pud. Ulan banhaw pud sa bagong pagkatao. Mutoy paagi, si Kristo ang tanan. Ang paagi, si Kristo ang paagi sa atong pagkabanhaw. Unsa ang paagi? Namatay si Kristo alang kanato.
Unsay pagi nabanaw si Kristo kalang kato. O karon si Kristo ang atong kinabuhi. Klaro? Klaro ha? Unsay gidala niya dito sa cross? 24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala. Gidala ni Kristo dili kita mo'y naghatag. Tanawa ra gud ang gugma sa Dios. Gikuha ba ni siya? Muna giingon ganiha sa gibasa ni Melissa sa unang kanang Korinto 5:21 nga si Kristo walay sala apan siya nagpakasala. Ang buot pasabot nagpakasala wa siya yung nagpakasala nga nagbuhat siya daotan. Kundili giklaro ni Pedro ang buot ingnon nga si Kristo walay sala apan nagpakasala siya. Gisay siya ni Pedro unsay buot ingnon. Ang buot ingnon dito sa cross gidala ni Kristo diha sa ilawas ang atong sala. Mao dito'y buot pasabot. Gidala ni Kristo ang atong sala dito sa cross. Ngano dito man sa cross kay kamatayon ang hisgutan dinhi. Dito sa cross. Gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan ta mga sala. No, dito sa cross aron dili na kita magpakasala. Kundi magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kita. Dili ni samad ha, dili ni prasuban sa mga Pentecostals, mga charismatics nga ilaning kwaong bersikulo, magampo sila sa masakiton. Ingnon nila masakiton. Ikaw igsoon, masakiton man ka. Ang Biblia nagsulti diha sa unang Pedro 2:24-25 nga pinaagi sa samad ni Kristo na ngaayo kita. Mo tay bot ingnon no, wa kini nagisgot og physical. Wa na nagisgot sa imong cancer, wa na magisgot sa imong ulcer, wa na magisgot sa imong unsa pa nang balatian sa imong lawas. Pag-ingon ni Kristo, pag-ingon ni Pedro nga nangaayo kamo, pinagi siyang samad nangaayo kamo, nagisgot kinig kaluwasan. Dili ka na healing sa physical. Kaluwasan nga naman tanaw sa unahan. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan ta mga sala aron dili kita magpakasala kun dili magkinabuhi na sa nga matarong. 24, 25. Kamo, di pala ay, magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Kaluwasan ni. Kaluwasan dito sa cross gisgutan. Ato pa, motoy samad, kamatayon ni siya. Pinaagi sa iyang kamatayon, pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Tanawan 25. Klaro ka dyan. Kaluwasan sa kalag. Kaayuhan sa kalag. Dili kaayuhan sa balatian nga mo'y gamiton sa mga Pentecostals o Charismatics nga ampuan lang masakiton. Diyan mo ni kuhaon lang bersikulo, dili. Out of context na lang himo. Dili ka na kaayuhan sa samad ni Kristo nga naayo ang imong kanser, na naayo ang imong ulcer, usap na diha. Kaayuhan is kalag. Manang ingon sa 25. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay o tig-atiman sa inyong mga kalag. Put pasabot, pinaagi sa samad ni Kristo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, nangaayo ang inyong mga sa to? Nangingin diha. Sabi noon to. Hindi. Pinaagi sa iyong mga samad, nangaayo ka mo. But pasabot, pinaagis kamatayon ni Kristo, nangaayo ang inyong sakit sa espirituhanong sakit. But pasabot, naluwas ka mo. Kaayuhan is kalag. Dili kaayuhan is kalag o kaayuhan sa espiritu. Dili kaayuhan sa physical. Espiritual ka kaayuhan gisgutan din niya. Mutoy paagi. Okay. Sa nato. Sunod. How are we recent? Kay katulo, what is the way of life of those who are risen with Christ? Balik ko na ha. Mao ni katulo. What is the way of life of those who are risen with Christ? But pasabot sa Bisaya pa, karon kay gibanhaw naman ta ni Kristo, gibag-o naman ta ni Kristo, ang pangutana karon unsa may kinabuhi, tanaw ha. Ambot ug naban nato ni. Mo ni itong pangutana sa to. Are you the one who has been risen with Christ? Are you the one? Yang gibanhaw ni Kristo? Usa ka ba nga gibanhaw ni Kristo? Unsa may ilhanan sa usa ka gibanhaw ni Kristo?
Muni ang ikatulong nga pangutana. What is the way of life of those who are risen in Christ? Unsa may kinabuhi sa katong nabanhaw ni Kristo? Unsa may iyang pagkinabuhi adlaw-adlaw ba? Unsa may timailhan sa usa ka tawo nga gibanhaw na ang iyang espirituhan nga kahimtang diha ni Kristo? Unsa kay timailhan? Okay, muli ang timailhan may igsoon. Muli timailhan nato karon kung kabahin ba ta sa gibanhaw ni Kristo. Muli ang timailhan ha. Magdungin ni John Wilson, muli ang timailhan. Okay? Ang timailhan una, Seeking not on things on the earth. Ang timailhan nga usa ka nga gibanhaw ni Kristo, wala na ka nagapangita sa butang ni ining kalibutana. Dili na imong tinguhang butang ning kalibutana kay ang butang ning kalibutana gikaligutgutan sa Dios. Niingon ang si Juan. Ang nahigugma sa kalibutan gikaligutgutan sa Dios. Kung ang kalibutan unsa to giingon dito? O sige, kabasahon. First John 2:16 to 15. First John. Ato sa tanawon unsa ning butang sa kalibutan. First John 2:16 to 15 to 16. First John, palihog ko nung pangita. First John. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodno kahitlaw, ang tanang kaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tawo dili kini iya sa amahan kundi dili iya sa kalibutan. Sunod. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magapabiling buhi hangtod sa kahangturan. Tanawa ang butang ning kalibutan na. Unsa may ilhanan, mo na balikon ha. Unsa may ilhanan nga ikaw usa sa mga tao nga gibanhaw ni Kristo or usa ka tao, usa may ilhanan nga nahiusa kang Kristo. Ingon ang Biblia, dili na magtinguha sa butang yutan-on. Dili na ka magtinguha sa butang yutan-on. Dili na ka magtinguha sa butang iyas kalibutan. Kaya nga naman, ningon ng 16, ang basahon na 15. Ningon ng 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Basahan ko ng Bisaya, Mel, kuski-kuski gamay. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. O higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Grabe. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Kung higugma ka sa kalibutan, wala ka higugma sa amahan. Ang pangutana, unsam na butang sa kalibutan? 16. Tanawa ang mga butang sa kalibutan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw. Ang unodlong kahidlaw, Ang tanang kaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tawo. tanawa. Tanawa ang iyas kalibutan. Ayaw higugmaan ninyo ang butang kalibutan. Ug ang butang kalibutan nun, gisgutan ni Juan. Ang kailibgon sa unod, ang kailibgon sa mata, ug ang garbos kinabuhi. Ug gisaysay na ni Pablo didis Colosas. Yang kaligod-god sa Dios naa niini mga tawhana nga nagbuhat sa ingon. Munang niingon din niya, niingon siya din niya sa Colosas 3 asa ba na? Una-hunaa ang mga butang langiton, dili ang yutan-on. Muna ilhanan. Ulihanan nga nabag-o ka diha ni Kristo, naiusa kasi ang kamatayon sa pagkabanhaw, ng ilhanan nga nabanhaw ka diha ni Kristo, dili na ka magtinguha sa butang ning kalibutan na. Unsa tong butang sa kalibutan na? Kaibog sa mata. Kana nakita sa imong mata imong gikaibgan. Nga diha na nimo gigugol imong kinabuhi. Gikaibgan sa mata ug sa unod, sa imong flesh. Kanang gikaibgan sa flesh, labi na to isgutan kanang unod no nakahimtang sa kinabuhi. Kanang mga sala gikaibgan sa unod, gikaibgan sa unod. O labos nang giinda kanang garbos kinabuhi. Unang ningon din sa Colosas 5, liko na nga mo ni, ayaw tinguha ang butang yutan-on. Mo ni ang butang yutan-on.
Ako nagisgutan sa ikaduhang unang Juan 2:16, 15:16 o giingon po dinhi sa Kolosas, giingon dinhi mo ni ang butang langit no yutan-on. 5, ingon dinhi sa 5. Busa pagyan ninyo ang kaibog sa nga kalibutanon. Ano ba? Ayaw ninyo tinguha ang butang kalibutanon. Busa pagyan ninyo ang mga kailibgon ining Lawas. Sige, Kalawayan. Ano lang. sige. Kautan. Kaligong. O kapog. Nga maoy. Usak. Kas maagi. Sa simba. Okay, klaro na. Ayaw ninyo tinguha ang butang yutan-on. Ang butang yutan-on, busa pagyan ninyo ang kaibog nga yutan-on. Kung kalibutanon, nga anak ninyo, sama sa salawayong paghilawas. Muna ayaw mo tinguha ang butang yutan-on. Salawayong paghilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, o kahakog, nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. No, dapat yun unahan. Inyo niha, ang kasuko, no, ang kapungot, ang kahugaw sa una-una, ang pagpasipalag sulti o pamalikas. Ayaw ka mo pamakak. Nag-iingon din niya. Okay, ayaw ka mo gihubo ninyo ang pagkatao. But masabot mo iksun, mo ni ang butang, mo ni ang ilhanan kung ikaw nabagpo na o nahiusa na diha sa pagkabanaw ni Kristo. Dili na ka magtinguha sa butang yutan-on. Ang question, unsam day imong tinguhaon? Di ka magtinguha sa butang yutan-on. Di ka magtinguha sa mga butang nga iyas kalibutan, mga sala. Pangutan na, unsam day atong tinguhaon? Kung nabanhaw na tayo ni Kristo, tinguhaon na to ang butang langit nun. Nawa ang verse 3. Verse 2, verse 3. Verse 2. Una-una ang mga butang langit nun. Moto ganihang ingon. What is the way of life of those who are risen with Christ? Seeking not the things on earth. Dili ta magtinguha sa butang ning kalibutan na. Unsa man itong tinguhaon? Muna ikaduha. Tinguhaon na to ang butang langit nun. Unsa man ang butang langit nun? Pulong sapa. Kaniyo niya. Pangita ang mga butang ba ang butang? Mga butang or ang butang? Unsa Bisaya? Tinguha ang mga butang or butang? Mga masulisutan ano? Ang mga butang langit. O ang mga butang. Okay, atong tan-awon ni. Pag-ingon ni Pablo nga tinguha ang mga butang langit nun, atong tan-awon diri. Unsa mga butang langit nun gisigutan diri? Di sa naman ta mukawa sa lain ha. Dili atong tan-awon unsa ka ni butang nga gisulti Pablo no? Okay, klaro man diri sa Kolosas. Nguni ang Kolosas 3. Kolosas 3 man tanaw. Maklaro na to ang butang nga langit nun. Okay, magsugod ta pagbasa sa bersikulo 10 ngadto 24. Okay, ang basahon. Mo ni ang butang langit nun nga atong tinguhaon. Okay, ako na lang may basa ang dalita. 10. Ingon ang 10. O gisulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios. Tanawa ha? Ang atong pagkatao, ang atong pagkabanaw pag-usab din ang Kristo, ang atong pagkabanaw din ni Kristo, buhat ni sa Dios. Nawa ha? Verse 10. O gisulob ninyo ang bagong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini wala nay Hudyo o dili Hudyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Verse 12. Katawhan kamo sa Dios. Gibalaan o gihigugma kamo niya. Praise God. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Magmaluluyon. Muna gisgutan ni Pablo. Nga tinguha ang mga butang langit nun. Gingon manahang itong gibasa sa unahan. Magmaluluyon, magmapausanon, magmaaghop, o magpapailubon. Pag pinailubay kamo, o kung dunay mulo, kamoy mulo, batok, kang bisan kinsa, kaninyo, pag pinasaylungay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Dios, o labaw ni ining tanan, idugang ang pahigugma, nga maoy nagbugkos sa tanan, ngadto sa hingpit nga pag ginaghiusa.
Sunod, pahariya sa inyong kasing-kasing ang pagkigdait nga gikan ni Kristo. Kay alam niini, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o pag mapasalamaton kamo. Giingon niya, papuy-a sa inyong kasing-kasong ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag tinuduay o paghimangnuay kamo, uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o balaang alawiton, o awitin ninyo ang Diyos uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisan unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda o tahura ang inyong mga bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugma ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Mga anak, pag masitanon kamo, kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silang kadasig. Mga ulipon, pag sinugdanon kamo, kanunay sa inyong mga agalon, dinhi sa yuta, o hinua kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo, nga aron daygon kamo nila, kundi himua sa kinasing-kasing gayon tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Dios, sa Ginoo, ug madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa iyang katawhan, kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong giala gara. Tanawa, ingon si Pablo unsa ilhanan nga nahiusa ta ng Kristo o nabanta ta ni Kristo sa ilhanan. So ang giingon ni sa mga lain. Sa to, what is the life? Unsay kinabuhi day? Unsay kinabuhi? Unsay ilhanan sa kinabuhi sa mga tao nga nabanhaw na uban ni Kristo? Dili siya magtinguha nining butang nining kalibutan. Kadtong mga sala. Hinuon ang iyang tinguha mo ang butang langit nun mo totong isgutan. Mapailubon, masinugtanon, mga banay, kumain yung asawa, mauni, mga ulipon, mauni ang mga langit ng butang nga atong tinguha. O imo ning gitinguha, o atong ning gitinguha sa atong kinabuhi, nan kabahin dayta sa nabanhaw diha kang Kristo. The question, are you the one who has been risen with Christ? Usa ka ba sa gibanhaw ni Kristo? Kumusta ba ang kinabuhi? Nagtinguha pa ta sa butang yutan-on, nagpadayon nga katong nga sala, o nagtinguha ba ta sa butang langit nun nga diin mo na ilhanan nga usa ka nga gibanhaw sa Dios diha kang Kristo? Mo nang kinabuhi. Mo ni ang kinabuhi sa nabanhaw na diha kang Kristo. Upat sa na to. Question, kaupat. Who are those risen with Christ? Na nagibanhaw, mao toy kinabuhi sa mga gibanhaw. Ang question, kinsa man gibanhaw pastor? Nakasabot yung pastor nga mao ni ambot pasabot sa gibanhaw. Nakasabot yung pastor nga mao ni ang paagi sa pagbanhaw. Nakasabot yung pastor nga mao ni ang kinabuhi sa usa ka gibanhaw. Ang pangutanay kaupat pastor, kinsa man ni gibanhaw? Kinsa man ni sila? Verse 12. Kinsa na sila? Verse 12 sa Kolosas. Kinsa na sila? O sige, tanawa ang 12. Kinsa na sila? Katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban. Magmaluloyon, magmapaubsanon, magmaaghop o magmapailobon. Okay, diha ka. Tanawa. Kinsa ang gibanhaw sa Dios?
Kinsa ang gibanhaw sa Dios diha kang Kristo? Katawhan sa Dios. Giingon din sa English, ang bason sa English kay ang English doon, klaro siya ang wordings nila. Tanawa ang wording sa Colossus 3:10. Basahon na. Ang 12 ba to? Colossus 3:12. Nindot siya pagkahanay sa pulong. Bote ang pangutana, who are those risen with Christ? Kinsa man ning gibanhaw ni sa Dios diha kang Kristo? Kinsa man ning mga tawhana? Kinsa man sila? Ang tubag na sa 12. Ingon sa 12, therefore, as the elect of God. Elect of God. Sa ito pa, kinsa kining mga gibanhaw diha kang Kristo, mga elect sa Dios. Unsa man ang elect? Mga piniling katawhan sa Dios. Elect, gitawag bitaw nag-elect. Kabatay mong eleksyon. Dapat ang eleksyon kay pili. Sa ito pa, ang kinining pag-ingon ni Pablo, busa kay gibanhaw na mo ni Kristo, kinining mga tawhan ang giingnan ni Pablo da Colosas, ug bisan pa manato karon dinhi sa Silago. Mao din ni ang giingon ni Pablo, kinsa man ning mga tawhana. Mao ni ang mga tawhanang pinili sa Dios. Inong dumiha, ang mga namatay, ang mga nabanhaw ra kang Kristo, mga piniling katawhan sa Dios. Giingon din hiaw, the elect of God, holy and beloved. Tanawa? Kinsa ning ibanhaw diha kang Kristo? Mga piniling katawhan sa Dios, gibalaan ug iyang gihigugma. Mao ni ang mga gibanhaw diha kang Kristo. Diha sa Colosas nga magtotoo. Diha sa Colosas mga katawhan sa Dios, ubisan pa man nato karon dinhi. Mao na ang gibanhaw. Ang iya ra yung pinili. Kay mo silang pinili, mga nakabaton sa grasya. Kabaton sa grasya sa Dios. Di naman ako ikot ang ubang mga bersikulo. Basta mo na ibot pasabot. Nya kinsa ning gibanhaw ni Kristo, kinsa kaning gibanhaw sa Dios diha ang Kristo, o kinsa katong nabanhaw uban ni Kristo, mao kini ang mga piniling katawhan sa Dios, God's elect. Last. What then? It is good kini the future of those who are risen with Christ. Pastor, ang nabanhaw di uban ni Kristo, mo dito'y piniling katawhan sa Dios. Ang pangutan ng pastor, unsa may ugma sa mga taong gibanhaw diha ni Kristo. O unsa may ugma sa mga tao nga nabanhaw uban ni Kristo. Kay mo silang ugma. Kay naara may mga simbahan karon nagtudlong ang kaluwasan hatag bawi. Di ba? Wa sila ugma. Ang mga simbahan nga nagtudlong ang kalawasan hatag bawi, mao kanay mga simbahan nga wala ka kita sa ugma. Wala ka kita sa eternidad. Iyong gani si Pablo nga nangamatay sila sa Abraham. Bisan tuod wala na nila makita. Mabalik ingon diha? Pero naghinangop sila nga makadangat sa usa ka syudad, langit ng syudad. Tanawa sila sa Abraham. Naghinangop sila nga makaabot sa langit ng syudad. Sa tupad nakasabot sila, mudangat sila dito. Pero ang mga simbahan nga, ang kaluwasan hatag bawi, wa jud nakasabot ug mudangat sila dito. Sila kasabot ang bawi. Nga naman, ang pakutan ng mga igsoon, nga naman wa man kasabot ni mga simbahan na nga ang kaluwasan hatag bawi, nga naman sila kasabot. Kay nga no, wa sila kasabot kay para nila ani manggod ang kaluwasan mga igsoon. Sultihan ta mo. Mo na honggi nadunggan ni Kuya Atoy, nadunggan na usab na ni aho na jud gibalik-balik. Pag ingon ni Kristo, it is finished, natapos na ang kaluwasan. Gipasaylo na imong sala. Ibong mong sala, ang sala nimo kaniadto mo balik-balik jud na ho. Gipasaylo na ang imong sala kaniadto, gipasaylo na ang imong sala karon, o gipasaylo na imong sala so maabot pa. Kaya ingon si Kristo nga, kausaras, ingon ang Biblia, kausaras si Kristo gihalan. Kung iyang paghalan, iyang kamatayon sa to, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Nabay nagalungtad hangtod sa kahangturan nga, hatag bawi ang pasaylo. Sala ni mo kanhi, sala ni mo kadto, bisan pa sala sa iyang piniling katawhan nga, wa pa nahimo sa umabot. Huma na niya giiris.
Kaya ang kamatayon ni Kristo, ang pag-iri sa kamatayon ni Kristo sala, namatay siya sa sala kaniadto, namatay siya sa sala karon ug iyang gipakamatyan ang sala sa umabot. Iyang gilatsada na tanan. Dadto na hatag bawi na. Ato pa ang future sa mga tao nga gibanhaw uban kang Kristo. Verse 4 man sa itong gibasa ni Melissa ganiha. Muna ang ugma nato. Tanawa, basa kami. Muna ang atong ugma. Verse 2 ba to? 4. Murag 4. Muna ang atong ugma. Verse 4. Okay, ang giingon sa dala ako lang basahon. Ang giingon sa Colossus 3:4, when Christ, who is our life, appeared, then you will also appear with Him in glory. Muna nga itong ugma. Ning-abot ni Kristo, sa umabot na panahon, ning-abot na ito sa umabot na ng ugma, sa itong future, balik ni Kristo, mahisamatan ni Kristo. Muna yung nakanindot. Mahisamatan ni Kristo. Sa ito pa, nagtutas eternidad. Ingon nga si Kristo na banhaw, mabanhaw usab kita, mahisamatan niya. Ingon magud ni sa Bisaya, ang basaw sa Bisaya ha sa 4. Ang matuod ninyong kinabuhi bao si Kristo. O inigpakita niya, tanawahan ni kabut niya ba na magkita ta. Inikita niya, makita usab kamo uban kaniya. O makambit sa iyang himaya, sa iyang glory. Giingon ni sa outline din niya, ingon ni niya. When Christ, who is our life, appears, then you also appear with Him in glory. Ang ingon niya, the splendor of His glory. Grabe ka na bang, murag splendor mo, murag magkinang, no? Murag kinang-kinang ba kahimaya? Bud pasabot, ingana ang himaya ni Kristo, maligabot ni Kristo, mahisama ta kaniya. Muna itong ugma. Munang doon na tayo kasiguruhan sa itong kinabuhi. Munang balik tas pangutana. Are you the one who has been risen with Christ? Muna yung pangutana. Kaya doon na tayo ugma. Kinahanglan mo kinabuhi ta sama sa makinabuhi ta ingon nga nabanhaw na. Muna ang pangutana. Are you the one who has been risen with Christ? Usa ka ba? Usa ka ba? No? Usa ka ba nga gibanhaw? Uban kang Kristo? Muna yung pangutana. Muna pang-igsoon niya, dinhi pa lamang daan, makapangunahuna ka, makapamalandong ta nga, sa pangutana pa lamang niya makaingon ta, yes, pastor, iban din na. Muna yung pangutana, kabahin ka ba? O usa ka ba sa gibanhaw ni Kristo? Ang tubang na yes, pastor. Sumala sa pagtuo sa nakalatid na nga pulong sa Ginoo. Di mo man ang conviction. Nituo ka sa sulat ni Pablo, nituo ka ni Kristo, ingon niya sa ibugtong mga luwas, past, present, and future ningon sa lahiyan ng Nipasaylo. Nituo ka kasiyain mong kaluwasan, nituo ka nga hingpit iyang kaluwasan, nagtuo ka nga mula hutay kasunahan, sumasi pa diyang sa Ginoo, kay iyang trabahoon mo yung kaluwasan. Kung nag-iingon ni Kristo nga nagtuo ka na ko makabaton kinabuhing walay katapusan. Una nagsuon. Nya isuot ni Pablo din niya ang balik ko ninyo labi na sa mga batan likayin niyo ng mga kanang iya sa kalibutan nga sala labi na kinang gitawag og fornication, pakighilawas gawa sa kaminyoon, sig kadagag ulitaw makighilawas, ingon ang Ginoo wala nay dapit sa gingharian sa Dios. Paghilawas ka gawa sa imong asawa, minyo ka gawa sa imong asawa, nangabit ka naghilawas ka, ingon ang Ginoo walay makasulod, aawang kaligot-got sa Ginoo naa sa mga taong nagbuhat niini. Mga ikaw bayot ka, laki ka nanguyag paglaki, bayot. Pero ikaw po pansin ang kay tomboy, ningon ang Ginoo, ang kaligot-got sa Dios, ningon ang balakas suatan, ang kaligot-got sa Dios na aning mga tawhana nga nagbuhat niining mga butana. Ayaw nating wahanin Diyo. Mo nito kinahanglan ka dito. Munang nating wa mga butang
Okay, agig sa marisisyon, yan sa marinig. Atong nilirap ako ng tungkad. Okay, are you the one who has been risen with Christ? Number 1. So, ito number 1. Saan ba ito? Huwag man. Oh, muna. Number 1, what does it mean? What, ano may sulti? Ang atong tema karon, ang atong title, ingon din are you the one who has been risen with Christ? Doon ay 5 kabutang. Una, what does it mean to be risen with Christ? No, nagisgot kinis spiritual resurrection kay patay kita sala. No, gingon din being united with Christ in His resurrection, experiencing spiritual resurrection, and living new life in Him. Ikaduha, who are we risen? Huh? Who are they? How are we risen with Christ? Sa unsang paagi nga kita nabanhaw diha kang Kristo? O unsang paagi nga kita nabanhawban kaniya? Okay? Ang paagi ang gisaysay ganiha. Nga ingon to ang tanan tong sala, ingon dito kita ni Kristo ibabaw sa cross. Nagpakamatay siya, ug ang pagkamatarong ni Kristo ani anak kanato. Ug si Kristo nga to pagkamatarong, ug si Kristo ang atong kinabuhi. Ug ingon si ka tulo, unsa may kinabuhi sa taong nabanhaw na uban niyang Kristo? What is the life of those who are risen with Christ? Unsa may kinabuhi sa mga nabanhaw na uban niyang Kristo? Ang ingon din seeking not the things on earth. Wala na siya mangita sa butang ni ining kalibutan. Hinoon ang iyang gipangita, mao na ang butang na ngidnon. Okay. Kaupat na pangutana, who are those risen with Christ? Kinsa man tong mga tao nga gibanhaw na uban ni Kristo? Mao katong mga piniling katawhan sa Dios. Mapiling katawhan mo pasabot mga makasasala nga nakabaton sa grasya sa Ginoo. Ikalima, the future of those who are risen with Christ. Unsa may umaabot nga ugma sa mga tao, mga piling katawhan sa Dios nga nabanhaw na uban ni Kristo. Mao ang mao ang glorified body. Magkauban nata sa Dios hangtod sa kahangturan. O wala giingon niya, soli Deo Gloria nga ang Diyos ang kahimayaan ngadto sa atong buhi ng Diyos. Ang puta amahan na lang nun, salamat sa iyong pulo. Salamat Diyos nga ang amo na yung pagkabanhaw gikan sa patay sa espiritu ng butang, dili na imong trabaho. Imo o Diyos na trabaho. Kung amo usab na pagkinabuhi nga usa kang ibanhaw, imo usab na trabaho o Diyos. Naglihok ng espiritu sa mong kinabuhi. Bisan pa man among ugma Diyos, imo usab na trabaho. Imo ang tanan ng Diyos. Busa angay ka na mong simbahon, angay ka na mong daygon sa tinuod ng mga diha. Dalaygon ka sa walay katapusan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maybe it is.